nung sa bahay, bago pa niya gawin yun, ginawa na rin niya yun doon nung baking kami. Mabutit mayroong nag-neutral sa meeting namin. Sister Jinjing ay natatakot na kumaten doon sa meeting niya dahil nag-aalala sa kasi, alam pala, yun pala, mayroon ng paglalang may dala palang kutsilyo yung isang alam niyo kung anong binitawag guardian na salita? Ang sabi niya, mayroong hindi makakabalik sa Luzon. Medyo, hindi ko pinapansin lang. Ito hindi naiintindihan ito. Kasi, Bisaya eh. Nakakaintindi siya ng Bisaya, pero yung salita niya, medyo hindi napansin ito. Pero, hindi ko na kinuha kasi 3 bis na inulit yun. Mayroong hindi makakauwi sa Luzon. Sabi niya. So, sabi ng isa kasama sa grupo. Epic. Asawa ni Mercy. Gila si Mercy. Kapatid ni Mr. Maribig. Sabi ni isang kapatid, Brad, hindi na gano'n. Huwag natin gawin sa ganyan. Yung isang kapatid nag-neutral. So, 3 bis niyang binanggit yun, nung hindi talaga masolve. So, tinapos ang usapan kasi wala, hindi magawa. Sabi ko sa kanila, tulang natin ba ng usapan dito? Wala naman tayong filter dito. Kung gusto ninyo lang naman ng percent, nandiyan naman. Kayo lang naman percent. At ako'y makikinig. Yun lang naman eh. So doon sila yung leksyon, doon nila pinagtapat ang kanilang karanasan, doon ko nalaman ang kanilang ginawa. Yung pinakahuli niyang ginawa, kasi kahit nakasolve doon, pagbalik namin, yun na naman. Oo. Yung asawa niya, Kelvin, Catholic. Si Kelvin, ayun ay Catholic na rin sa Mr. Mercy. Dahil sinama doon sa county living, pero Catholic yun. Nakapatay na lang isa yun. Kaya yun ay hindi na nakatakot. Oo. Ngayon, nag-reform, binautismuhan pa yun. Ang nag-bautismo pa noon ay, kasama din natin, nag-bautismo kasi di ako nag-bautismo. Ito, nung magkaroon ng fellowship, ay magkaroon ng birthday, nagkakita sila doon sa birthday, nag-serenade sila, doon nagkalibati pala sila doon ng mga kabataan, kaming dalawa, may sakit ito. Hinang-hinay ko nung siya ay may sakit. Pinuntahan doon sa bahay. Nagulog ako, alas 7 ng umaga, may dalang gulo. Kasi nag-atil din sa alag na doon nag-serenade Kiss sila. ko kuya Tan, iba kasi ang gulok, iba ang ano. Kasi pag sinabing gulok, para lang po yung ordinary na itak. Yung sinasabi yung ganyan, samurai po yun. Samurai po yun. Ang gulok po kasi, pag sinabing gulok, yun na yung ordinaryong ng nyog. Ay, ang tawag, hindi rin ang sundang. Sinabi niyo po kasi, ganyan. Samurai po yun. Ha? Samurai yun. Yung samurai, Nagkasilo ng itak iniiwanag niya. Yung samurai, ang naghanda nun, yung isang tao. Yung may dalang ganyan, yung iba naman yun. Yung asawa ni Sir Mercy. Yung mahaba, ang naghanda nun, si Juna. Kapatid ni Sir Jinjing. Yung kababayan ko maliit. Kababayan niya yun eh. Parang yung itak ni Gulayat. Samurai ang tawag niya, hindi yun gulok. Hindi kay Juna. Ganito haba na talagang itak na Yan kasi yung usong sandata ng Mindanao. Mayroon kasing tiyuhin ko niyan. Kaya alam ko yung sandatan. pinakaayos. Talagang Hindi yung itak talaga na yun, natural lang siya, malaki lang talaga. mahaba. Pero yung sinasabi ko, 2 tao kasi yun. Pero yung ginamit nila na itak, minasadya nila yun, itak lang talaga. Pinalakihan lang talaga niya. Kaya nga, uso kasi doon ang itak na pinapagawa lang. Pinagawa lang talaga, pinalakihan lang niya. Ganun lang talaga ang itsura din. Kasi lang, pinalakihan niya kasi pang tabal mo yun. Eh, sabi lang sa ito, unahin ko yung tawag yun. Talaga itak lang, mga ganito lang naman kahalo. Na ganito kalapas. Itak lang talaga normal lang style nila doon. So, Uso kasi doon yung ganun talaga ang itak ng nila. kaya yung katuparan nito ay sa ganun na sabi ko, ang katuparan nun ay hindi yung magsasalita ka ng pangalan ng Jesus, matumba ka. Ay, hindi naman. Pero nakita namin sa kaunasa na yung sinasabi dito maging dayami ay hindi nila magagamit ang kanilang mga patalim. Kaya nga, ikinig sa amin na yung sinasabi ko yung asawa ni Mercy, na si Brother Ikoy, na yan naman ay taga-Urmok din,
ay siya rin nagsabi na kung hindi niya na-control yun, talagang ang gulok ay na, ano yun, pangatlong takbo niya na habang nag-lecture ako ay pinatawag siya. Kasi talagang lulusog dun sa pulpito. Pero pinatawag siya ni Nilalang, yung kapatid ay pamangkin ni Sister Maribel. At pinayuhan niya. So hindi siya pumunta dun sa pulpito habang may kasalita ko. Kasi may talagang, daladala niya palagi ang gulong niya. Nakatago pala dito. Sabado daladala niya. So mga kapatid, diyan ang katuparan noon na maaaring katuparan na sinasabing maging dayami ang kanilang mga patalim. Ngayon, balik tayo sa propesiya. Yan sa propesiya na yon, hindi pwede maging literal yun. Literal, Brother Reggie, hindi para sikan kami yung pinakikita dito. At the close of probation. So, ang salitang tagumpay, isa ito sa problema natin. Kayong mga narito, na maaaring hindi nyo alam, Brother Jonathan, Sister Melody, baka kayo ay masangkot dito sa usapin na ito, ay at least alam na ninyo. Yung salitang tagumpay, sa Revelation 15:2, tingnan ninyo, para mag-iwan at in advance. Revelation 15:2, kasi tayo ngayon may problema dyan. 15:2. Pakibasa. Gusto ko muna kunin natin yung salitang tagumpay. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at saong na natagumpay. Nagtagumpay sa hayop at sa kanyang naraw. At sa bilang ng kanyang pangalan ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Okay, kung i-compare natin, yung nagtagumpay diyan, nagtagumpay din dito, sa pagkasulat dito, kailan sila nagtagumpay? Sa narawan. Ayon dito, kailan sila nagtagumpay at na close of probation ay tagumpay sila. Bakit kung bibili ka ng pansin yan? Kasi isa sa problema dito, Brother Reggie, yung nagtagumpay na dito ay second coming. Kaya, mayroon tayong problema ngayon. Yung daw tagumpay na tinutukoy dyan ay magaganap kayo sa second coming. Pero gusto kong makita ninyo na ang tagumpay na tinutukoy dyan ay at the close of probation. Ayon dito, at the close of probation. Alam ba ninyo na ang pag-uusig, para ninyo malaman, ang pag-uusig, mga kabataan, ang pag-uusig ay hindi manggagaling sa hayop, Brother Jonathan. Sa propesiya, kanino kumakatawan ng hayop, Brother Sister Joy? Sa propesiya ng Revelation, sino kumakatawan ng katuparan ng hayop? Sister na? Papasi. Hindi, ang pag-uusig ay hindi manggagaling sa papasi tulad ng ating doktrinang Adventista na magkakaroon ng batas ang Vatican para ipausig dahil makisandilo. Hindi mangyayari, hindi totoo yun, Brother Jonathan. Alam niyo kung sino ang mag-uusig sa bayan ng Diyos? Hindi papasi. Balikan natin ang Biblia kung saan yan. Revelation 13:15. Sige nga. 14 and 15 para makita natin. Revelation 13, 14 and 15. At nadadayan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya ipinagkaloob na magawa ng sa paningin ng hayop. Na sinasabi Excuse me. Sino yung hayop na gumagawa ng tanda? Pansinin ninyo yun, patuloy. Na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan. Sino yung nag-utos na gumawa ng larawan ng hayop? Sino yun? Malapit na yung sagot ni, yung sagot ni Barrington, magkasiwala pero isa yun. Pero ngayon specific dyan. Sino yan? Yun yung hayop na mayroong dalawang sungay. So ang sagot doon ay hindi Protestant, hindi rin WCC. Ang sagot doon ay Amerika. Kasi
Kapag sinabing Protestant, tumutukoy lang yan sa sungay, Bernardinatan. Pero ang pinag-uusapan dito ay mismo yung hayop na may dalawang sungay. Yung hayop na may dalawang sungay ay ito yung Amerika. Okay? Saan niyo mababasa sa Sister Jojoy?